Breaking news, pamunuan ng mga rebelding grupo sa Syria na HTS nagbigay na ng utos sa mga miyembro nitong Palestinian sa Syria na isuko na ang kanilang mga sandata, isarado ang mga training camp at buwagin ang kanilang grupo, kung saan ang ulat na ito ay nagmula sa pahayagan ng Al-Akbar na pro-Hezbollah sa Lebanon, kung saan nakasaad umano dito na ang Hayat Tahrir al-Sham o HTS ay nagsabi sa mga grupong Palestino tulad ng Hamas, Islamic Jihad at PFLP o Popular Front for the Liberation of Palestine na nasa Damascus na maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang mga charity at mga aktibidad sa politika sa Syria basta't ito ay legal at pinapayagan ng pamahalaan nila. Ngunit hindi umano sila pinapayagan na gamitin ang Syria para magsagawa ng mga operasyong militar laban sa Israel, tulad ng paghahanda ng mga pag-atake o pagsasanay sa militar. At ang layuning ito umano ng HTS ay upang panatilihin ang kontrol at seguridad sa Syria, bawasan ang tensyon sa rehiyon at maiwasan ang anumang operasyong militar laban sa Israel gamit ang teritoryo ng Syria. Kaya't sa madaling salita ay pinipigilan na ng HTS ang mga Palestine at pro-Palestine sa bansang Syria na makialam pa sa digmaan nito laban sa Israel. Sa madaling salita, ang mga kamakailang kumakalat na video na nagsasabing isusunod na mga pro-Palestinian ng Israel ay mahigpit na pinasisinungalingan ngayon ng pamunuan ng rebelding grupo sa Syria, habang hindi pa nagkokomento ang pamunuan ng HTS patungkol naman sa ipinangako ng Uyghur rebel na susunod nilang lulusubin ang China. Pero bakit nga ba mabilis kinumpirma ng HTS na wala silang plano na makipaglaban sa Israel, habang tila ay hinahayaan naman nila ang Uyghur rebel sa Syria sa pagnanais nitong maglunsad ng pag-atake laban sa China? Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ang mga Iranian militia sa Syria ay ang tunay na kalaban ng HTS at mga rebelding grupo sa bansang ito, kung saan ang mga Iranian proxies na ito ay sinusuportahan naman ng mga Palestino. Kaya't malinaw kung bakit agarang ipinag-uutos ng pamunuan ng HTS na disarmahan na ang mga Palestino sa Syria, dahil kung tutulungan nila ito ay para na rin nilang tinulungan ng Hezbollah. Kaya't malinaw ang layunin ng HTS na tuluyan ng burahin sa Syria ang impluwensya ng Iran, kahit pa kaalyado ito ng Hamas na karaniwang mga Sunni Muslim na may ideolohiya gaya ng HTS at iba pang teroristang grupo. Dahil ang Hamas, bagamat may mas malapit na ideolohiya sa HTS, ay mas matibay naman ang naging ugnayan nito para sa Iran dahil sa suporta nito sa kanila laban sa Israel, kung saan ang Iran at Hezbollah naman ay karaniwang kinabibilangan ng mga Shia Muslim, kung saan bagamat parehong gumagamit ng karahasan ng mga ekstremistang grupo na ito, ay may pagkakaiba naman sila sa pananaw kung paano dapat pumili ng leader ng Muslim pagkatapos ng pagkamatay ng Propeta Muhammad, kung saan ang Sunni ay pumipili ng leader sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng komunidad, habang ang Shia naman ay naniniwala na dapat ang leader ay mula sa pamilya ng propeta, partikular na kay Ali ibn Abi Talib na asawa ni Fatima na anak ni Propeta Muhammad. Ito ang karaniwang dahilan kung bakit may pagtatalo ang mga ekstremistang grupo na ito, subalit hindi naman ito sumasalamin sa pangkalahatang paniniwala ng mga Sunni at Shia Muslim sa buong mundo, dahil ang karamihan sa kanila ay nakakaunawa pa rin ng pagkakaiba-iba ng paniniwala ng mga tao at nagnanais rin ng kapayapaan sa buong mundo. Gayunpaman, dahil nga sa pamumuno ng mga ekstremistang Muslim gaya ng mga grupong ito, ay naiimpluwensyahan nila ang mas maraming Muslim na lumikha ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, at nagiging mahigpit at hindi na makatao ang mga batas na ipinatutupad ng mga ito, kung kaya't nagkakaroon rin ng masamang imahe ang matitinong Muslim sa ating mundo, dahil sa totoo lamang kahit anong relihiyon sa ating mundo ay hindi naman mawawala ang mabuti at masasamang tao, subalit tila nga ay wala nang masasama pa sa layunin ng mga ekstremistang grupo. Samantala, ang hindi naman pakikialam ng HTS sa pagnanais ng Uyghur rebel na sumalakay sa China ay isang bagay na maaaring pumabor para sa HTS, dahil kung magtatagumpay ang mga ito laban sa China
ay mangangahulugan na maaaring magkakaroon din dito ng malakas na impluwensya ang HTS at bagamat rebelding maituturing ang HTS at Uyghur Fighters na bahagi ng Turkestan Islamic Party ay maituturing din silang mga terorista dahil sila ay may mga kasaysayan sa pakikiisa sa mga operasyon ng ISIS, Taliban at Al-Qaeda. Ito ang pinakaposibleng dahilan kung bakit agarang pinipigilan ng HTS na mapalaban sila sa Israel dahil ang labanang ito ay kinasasangkutan rin ng kanilang kalabang Hezbollah na pinopondohan ng Iran. Samantala sa China ay maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na mas mapalawak pa ang kanilang impluwensya at sa sandaling makuha ng mga terorista ang rehiyong ito ay maaaring ito naman ang magmistulang Middle East sa panahong ito, kung saan ang US ay maaaring suportahan naman ang mga rebelding Uyghur na maaaring mag-alsa sa kanilang gobyerno na walang layuning magpasakop sa Uyghur Fighters na kinabibilangan ng mga teroristang grupo, kung saan halos ganitong kaganapan lamang palagi ang nauulit-ulit sa kasaysayan ng ating mundo, kung saan sa pagkalat ng mga ekstremista ay palaging sumasaklolo ang mga Amerikano. Subalit may mga pagkakataon rin naman na pansamantala nilang pinababayaan ang paglala ng mga kaguluhang ito, lalo na kung ang nasasangkot ay kalaban ng kanilang estado. Kaya't hindi na nakapagtataka na sa sandaling salakayin ng mga terorista ang China ay magmistulan na itong Middle East, kung saan ay hindi natatapos ang mga gyera dahil ang bansang pinupugaran ng mga ekstremista ay pangkaraniwan ng nabubuhay sa karahasan at masamang ideolohiya dahil ang kanilang layunin ay mangibabaw sa buong mundo ang paniniwala nila, kung saan sa paraang ito ay mapasusunod nila ang lahat ng mga tao. Subalit ang kanilang mga batas gaya ng hindi pagpapahintulot sa pag-aaral ng mga kababaihan, pagpapataw ng kaparusahan sa hindi susunod sa itinakda nilang kasuotan at iba pa nilang mahihigpit na regulasyon ay malinaw na nag-aalis sa karapatan ng sangkatauhan dahil bagamat kababaihan lamang ang halos magsisilbing alipin sa mundong ninanais na ito ng ekstremistang grupo, ay malinaw na kabilang dito ang kababaihang magiging miyembro ng pamilya ng bawat tao sa mundo, maliban na lamang sa pamilya ng mga namumuno ng ekstremistang grupo. At upang makaiwas tayo sa kaguluhang gaya nito, ay huwag nating idamay ang lahat ng Muslim sa paniniwala ng mga ekstremistang grupo dahil bagamat ang ilang mga Muslim ay may hindi magandang pananaw sa mga Kristiyano, ay ganoon rin naman ang ilang Kristiyano at iba pang relihiyon sa buong mundo. Isang pangkaraniwang kaugalian na dapat ay may kontrol pa rin tayo upang hindi maimpluwensyahan ng ekstremistang grupo ang paniniwala ng mga taong nagnanais ng kapayapaan sa buong mundo.